Nagkita kami at may nangyari sa amin. Pero this time hindi niya napigilang sa loob. Sa isang araw, nakaka 15 rounds kami. Nakagawa ko ng malit, nilalamon ako ng konsensya. Gabi-gabi akong umiiyak dahil nagsisisi ako. Broken family kami at ngayon nga ay 27 na ako. May isang anak na 2 years old at may kinakasama. Yes, kinakasama kasi hindi pa naman kami kasama. High school pa lang kami, jowa ko na siya at umabot kami ng 7 taong relasyon namin bago kami nagsama. Mabait, walang bisyo, good provider naman siya, as in wala akong masabi sa kanya. Pero sinubok kami. Lagi kami nag-aaway dahil sa kakulangang financial at dahil may naging barkada ako dito malapit sa amin bagong lipat sa tapat ng bahay namin. Di sila pamilya kundi isang grupo ng kalalakihan na nagtatrabaho sa isang company. Naging close ko yung dalawa sa kanila kaya yun yung dahilan kung bakit nag-aaway kami ng kinakasama ko. Dumating sa point na hindi na niya ako nakakatabing matulog dahil nakikipagkwentuhan muna ako sa dalawa na naging ka-close ko. Umaabot ng madaling araw yung isang naging super close ko dahil laging inaasar ako at nakaka-chat ko na rin. Binata siya, 24 years old, gwapo, medyo maputi, mabait din at lagi akong nililibre sa tuwing nagtatambay kami. At walang kaalam-alam yung kinakasama ko na nagkaka-chat na kami ng guy. Dumating sa point na parang nafe-feel ko na may gusto na ako sa kanya. Umiiwas ako pero nagpapapansin siya na lagi niyang kinukuha yung attention ko. Hindi na rin ako lumalabas tuwing gabi para maramdaman niya na umiiwas na ako at hindi na rin ako nagre-reply sa mga chat niya. Pero malakas talaga ang dating niya. At parang lumalayo ako lalong napapalapit. Na lalong napapamahal ako sa kanya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung chat namin hanggang sa isang araw ay nagkaaminan na kami at naging kami ng guy. May guilt sa puso ko pero mas mahal ko na to kaysa sa kinakasama ko. May 2, 2025 ay umalis na yung guy dito sa lugar namin. Umuwi na siya sa kanila dahil tapos na yung trabaho nila pero may communication pa rin naman kami. Hanggang sa napagdesisyon na namin na magkita at may nangyari sa amin. Sobrang saya ko noon dahil ramdam ko talaga na mahal niya ako. Walang araw na hindi kami magka-chat at magka-video call. Pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako at nagpaplano na rin kami na magsama. Hanggang sa naulit na naman yung pagkikita namin after 1 week. May nangyari na naman sa amin pero still wala pa ring nagbago sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Na kahit na nasa magulo at patago kaming relasyon. At nung nagkita nga kami ay hindi na niya napigilang sa loob. At dahil nagsama kami ng isang araw ay naka 15 rounds kami. Ganon siya katindi. Ngayon nga hindi pa ako dinadatnan at feel ko buntis ako pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko at kinakasama ko na nakagawa ako ng mali. Nilalamon ako ng konsensya ko na walang gabi na hindi ako umiiyak dahil nagsisisi na ako. Mami Len, humihingi ako ng real talk advice. Letter sender, Poleng ng Pampanga. Nilalamon ka ng konsensya pero naka 15 rounds. Okay ka na, nahimasmasan ka na. May nabuo na kasi Yun ba namang 15 rounds walang protection? Malmang kamot, bayong-bayo ang palay. Tapos ngayon yung ungol na palitan ng hagulgol. Gipit financial na imbes na trabaho, lalaking malibog ang hinana. Nakakabusog yon. Sabi mo pa, sinubok kayo. Hindi kayo sinubok, nangati ka. Panindigan mo yan, aminin mo, pasustentuhan mo sa lalaki mo. Hindi mo deserve yung partner mo. Mga klase nyo, hindi deserve ng second chance. Inabuso mo abusado ka. Cheating is always a choice. Swerte mo kung bigyan ka, but remind ko lang sa mga taong nagbibigay ng chance sa mga nag-cheat na ang pagpapakatanga minsan choice nyo rin.